mukhang masarap na pag-usapan itong sitwasyon sa Amerika. So, kapag ganyan po talagang maninindigan si President Trump, ang laki ng epekto sa Pilipino, sa mamamayan, sa ekonomiya, etc. etc. Ano, ha? So, dapat pala, ngayon pa lamang, matukoy na natin ano ang pwedeng maging strength ng Pilipino, ng bansang Pilipinas, para wag naman tayong lagi nakaasa sa Amerika, Kong. Di ba? Ay, magsimula tayo sa sarili natin, Jen. Okay. Walang mauuna doon. Kasi alam mo naman, for the longest time, sabi nga nila, yung mahina sa atin, yung manufacturing sector natin. Opo. Tama. Masyadong bumaba ang productivity natin sapagkat yun ang nababypass. Halimbawa, yung mga magsasaka natin dyan, ano? Dahil nga bagsak ang ating agriculture, ano? Makakapagtrabaho siya, pupunta sa service sector. Kasi yun lang ang kailangan. Siguro janitor lang siya siguro doon kasi wala naman siyang natapos yung anak niya, halimbawa. Totoo po. Pero kung napag-aral niya, engineer yung anak niya, makakapunta sa manufacturing yun. Di ba? Doon siya makakapag-employ. Kaya kailangan nating palakasin yung manufacturing kasi kung di naman malakas yun, paano siya mag-generate ng trabaho? Dapat talaga iikot yung manufacturing sector natin sapagkat yun sa matagal na panahon, napabayaan yan. Di ba? Ang dami naman po pwedeng gawin. Yung mga sinasabi nating mga growth drivers natin dyan. Ano? Kailangan lang yung tulungan yung mga growth drivers natin. Yung agriculture na nanatiling natutulog yan eh. Nako. Yan ang sektor na napag-iwanan. Hindi ko nga maintindihan. Sa ibang bansa dyan, kagaya ng kinukwento mo kanina, nyug na nyug lang eh. Sa Thailand eh, meron ng patubig eh. May patubig ko. Tayo palay pa lang, hindi nga kulang-kulang ang patubig eh. Sila, pati nyug, pinapatubigan na eh. Hindi ba? So makikita mo dyan yung layo na ng ano natin eh. Tingnan mo na lang yung post-harvest facilities, wala tayo. Isa pa yan, ako. Nagiging problema sa mga magsasaka natin. Ang daming nawawala. Ano? Wala silang mapaglagyan ng kanilang hindi kagaya yung nakasulat sa Biblia dyan. Ako kanya ay gagawa ng maraming at doon ko ilalagay. Nagkamali rin siya, ano? Sa aking kamalig, papagawa pa niya ako ng bago. Dito wala na nga tayong kamalig eh. Yung isa yun, puro kamalig naman ang ginawa. Bumakala niya, doon naman nakasalig ang kanyang kinabukasan. Mali din naman yun eh. Mali din siya doon. Nagsaya na lang siya. Pero dito sa pinag-uusapan natin, yun ang pasilidad na wala sila eh. Yung warehouse, common warehouses halimbawa. Para sa ganun, yung kanilang mga inaan, hindi naman kung saan napupunta. Nalilimit natin yung post-production losses halimbawa. Wala kang cold storage. Tingnan mo na lang yung manging isda galing ng Bicol dyan. Dadalhin niya yung kanyang isda sa Laguna. Diba? Malayo-layo yung biyahe. Isipin mo, banyera ang dala-dala niya, pero bumili lang siya ng yelo. Yung, ganun kalunos-lunos ang kalagayan eh. Wala man lang isang truck na talagang refrigerated truck. Refrigerated na nakikita mo. Hindi ba? At sana tricycle eh. Refrigerated. Jeep na nakaano yung banyera. Ngayon, napakarami pa naman checkpoint. Nako. Sa isang checkpoint, sasabihin nung... Isang kilo nga dyan. Wala ba kaya pampaksiw dyan? Pagdating sa Laguna, yung 10 banyera dyan, 3 banyera na lang natira eh. Malaki pa yung nabawas. So luging-lugi. Ito mga ganitong pasilidad ang kailangan natin. Meron namang tinatawag na shared service facilities ang DTI dyan. At saka yung sinusulong nila na yung poverty reduction, yung present yun eh. Project yun ng DTI. Batas na lang ang kailangan dyan para mapasulong yan eh. Ito yung tinatawag na social entrepreneurship. Maliliit, ngunit mga credible na maliliit na organisasyon na talagang kapag pinagsama-sama mo, mapapalaki yung ating ekonomiya dyan. Ito yung mga dapat tinutulungan. Ito yung MSMEs. SMEs kung tawagin niya mga yan. Diyan kasalalay dapat yung talagang sarili natin. Nandun yung pagkakaisa dyan. Kasi 95, parang 90% pa rin talaga. Yung simulain talaga ng pagsulong ng bansa, nandun sa pagkakaisa. Kung ngayon isusulong natin sa January 13, nasa pagkakaisa dyan eh. Ayun. Di ba? Para sa kapayapaan. Pagkakaisa sa kapayapaan. Yun ang ano dyan eh. Yun ang pinakapunto natin dyan. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan kung wala kang pagkakaisa? Sabihin mo nga sa akin. Kung sikmura mo, talagang hindi ko palang magkakaroon ng kapayapaan yan, Kong. Pagkakaisa sa kapayapaan, yan ang ating sinesentro dyan. Wala nang mangunguna dyan. Talata por talata dyan. Ito, alam mo yung batar mo eh. Kahit kanya isang kaharian, isang bayan o tahanan, hindi mananatili at yan ay masisira pag wala kang pagkakaisa. O sinong kukontra doon? Pwede bang kontrahin yun? Wala. Wala po. Subok-subukan yung kumontra. Magrarally ako dyan kahit ako mag-isa. Pero yung alam nyo, Kong, aywan ko, ito sa agrikultura,
Marami na, gaya ngayon, na-expect natin ba Secretary Chu Laurel, ito, sabi ni Secretary Chu Laurel, minumungkahi po niya sa Department of Finance, particular na po sa Bureau of Internal Revenue, i-audit daw po yung mga financial records ng mga rice trader. Mukhang ito na lamang yata ang napopokus sila ngayon. Pero again, ito po yung mga short term, dapat yung mga long term solution siguro kung ang talagang ipinaplano natin. Kaya lang naman, kaya nga nagkakaganon lang dahil nga sa hindi planchado yung yung mekanismo diyan eh. Kaya nga may lumilitaw na ganyan. Pero kung halimbawa, yung mga farmers mo, self-sufficient halimbawa, yung production nila ay kumikita sila, mawawala yung mga traders na yan dyan. Kaya lang naman sila, kumbaga, nagiging, ano tawag doon? Hawak sa liig na lang ng traders eh. Ang kumikita yung mga traders. Talaga sila kung, pero magsisimula tayo dapat sa agriculture, Nelson. Ilan ang probinsya ng ating bansa, Nelson? Halos 80 na yan, Kong. Palagay mo, 85. 82, 85. Pumili ka lang ng 10 hanggang 15 probinsya na pwede mong pagtamnan ng palay. Tukoy naman yan, Kong. Alam na alam po. At kung saan pwedeng itanim yung Concentrated. yung staple food natin, yung rice at saka yung mais, di ba? Yung mais sa tao at saka sa hayop. Opo. Yung rice sa tao lahat yan, di ba? Ngayon, yung high value crops, ngayon, halimbawa 15 na probinsya? Na probinsya. Tukoy mo na, Ang ibig sabihin, cluster yung farming mo. Hindi yung wala eh. Kanya-kanya. Yung kanya-kanya eh. Wala yun eh. Wala yung kalat-kalat yun eh. Pati yung gastos mo sa irrigation, kalat-kalat. Samantalang kung clusterized, nakapokus, nandyan lahat ang ano mo. Lahat ng gagamitin mo sa irrigation, lahat ng nakatutok lahat dyan. Ang pagkain ng mga mamamayan mo ay siguradong supisyente talaga kung... Supisyente at sigurado. So yung mga import na yan, mawawala yung trader na yan. Sa imot sa gusto, mawawala yung trader. Kaysa naman sa ipa-audit mo pa yung mga trader na yan. Ako gusto kong mamamatay sila natural death. Natural way. Mawawala sila kasi nga, naka-cluster ng ganyan. Parang walang iniwan sa isang corporate farming ngayon. Yung mga magsasaka mo, itatrato mo sila hindi magsasaka kung hindi mga kawani na may-ari. Yun yung social enterprise eh. Doon nakabase yung self-reliance para lumakas ang ekonomiya ng bansa mo. Hindi yung palagi tayong nakadepende sa malalaking bansa. Kasi pagka ganun, Kong, walang kikitain yung mga pisalis ng bayan natin. Kasi pagka local production, walang kita eh. Pagka importasyon, Kong, makikita nila eh. Oo, kaya nga, pati sila papatayin natin din. Yun naman ang gusto nating mangyari. Kasi yung corruption dito sa bansang ito, yun po nag-ahari ko. Di ba? Isip-isipin mo kung totoo, sinasabi mong isang kasama namin sa Kongres bumili ng mamahaling sasakyan, 2 pa. 260 million, ganun kabilis. Talagang wala hindi na niya malaman kung saan dadali ng pera. Pagka gano'n, nakakita ka ba ng kung totoo yung sinasabi mo? Kung totoo nga po yung balibalita ko, baka sabihin nila, ingit lang kayong tatlo, hindi nyo kayo bumili ng Bugatti Chiron. Talagang may ingit tayo. Kasi isipin mo naman, hindi niya malaman kung saan dadali ng pera, samantalang tayo, may konti tayong pera, nakatutulong tayo sa iba. Ito kami din nasa, naghihikaos pa. Nakita mo kayong dalawa lang, hindi ko kayang payamanin eh. Hindi ba? Opo. Pero kung ako naman umaasa at ang palatuntunan pong ito, talaga namang ako, at kahit noon pa man, ako naniniwala ang susi talaga ng pag-unlad natin, agrikultura. Huwag na siguro tayong lumiis doon, Kong. Mag-focus talaga tayo sa punto. Kasi ito talaga... Mayaman nga yung lupa natin eh. Kung hindi natin gagamitin, sayang naman. Ang Singapore, kaya wala siyang agriculture. Walang lupa. Konti yung lupa niya eh. Nagagamit niya sa ibang paraan, ngunit sufficiente yung pagkain niya. Actually, hindi lamang food sufficiency yan sa kanya eh. Food security yan sa kanya. Mas mataas na level ng seguridad kung pag-uusapan ay pagkain. Sa atin kasi, pag sinabi mong self-sufficiency, yung production natin mas marami doon sa consumption. Kaya sufficient ka. Sa kanila, higit pa doon. Secured pa. Kapag sinabi mong security, food security, pwede niyang kainin ang isang bagay sa oras na gusto niya. Kahit anong oras, kaya niyang kunin. Tayo, kaya mong kumain. Alam mo, meron kang pagkain eh. Pero hindi yun ang gusto mong kainin. Ang gusto mo sanang kainin, dito galing. At saka yung nutrients niya ganito. Hindi, tayo hindi. May makakain ka. Pero yung pagkain mo, kung pag-uusapan ay vitamina at saka yung nutrients, hindi mo mapipili. Pero kaya mong kumain kasi sufficiente ka. Pero siya secured siya sa lahat ng anggulo ng kanyang pagkain. Sa kabila ng siya, wala nang taniman. Marami siyang pera eh. Yun lang, ala po. Isipin mo wala siyang pinagtatamnan. Pero siyang pinakamaraming pagkain na gulay. Kahit anong oras na iluto niya, nandun. Sufficiente. Marami siyang pera eh. Tayo, wala nang pera, wala pang pagkain. Ba't parang lungkot kayong dalawa? Bigla kami naawa sa aming mga sarili ko. Huwag kayong maawa sa sarili natin. Yan ang hindi pwedeng mangyari. Dapat nating ilaban nyo sa atin. Bagay. Kaya lang pakapiliin ninyo yung mga taong iboboto ninyo. Ayun nga. Talaga ho namang ganun ang nangyayari sa mga araw na ito.